Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Pia dito sa ating dulang Love and Memories. Minsan ay nagsuka ako at naghinala ang aking inay na nagdadala ng tawa ko. Kaya pina-check up ako kaagad sa doktor at nalaman na hindi pala ako buntis, kundi nakakain lang ako ng pagkain na may kontaminado. Tuloy pa rin ang relasyon namin ni Sir Dindo, pero hindi ko akalain na pagkukunwari lang pala ang inaalay niyang pag-ibig sa akin. Para daw maging inspirado lang ako sa aking pag-aaral. Isang semester na lamang ay matatapos na ako sa aking pag-aaral at isang manliligaw ang nagpatibok sa aking puso. Kaya hindi na nagre-reply si Dindo. Nayaan ko na lang siya. Isang araw na dumaan ako sa simbahan ay Diyos ko, ano na ba ang nangyari kay Dindo? At tagal nang hindi kami nagkikita at hindi na siya nagre-reply sa mga message ko. Pati ang tawag ko, hindi na rin niya sinasagot. Parang pinapatayan ako ng cellphone kapag tinatawagan ko siya. Teka, may ikakasal pala. Ang mabuti pa. Aalis na ako dito. Ha? Nagmamarcha na yung nobyo? Hindi totoo ito. Si Dindo at si Ma'am Lerma, sila palang ikakasal. Hindi ko akalain. Pinaasa mo lang pala ako, Sir Dindo. Talagang hindi mo ako mahal. Di bale, ibabaling ko na lang sa iba ang pagmamahal ko. Mabuti pa kay Manny. Sa bagay, may pagtingin na rin ako sa kanya. Salamat na lang sa iyo, Dindo. At natulungan mo ako para matupad ko ang aking pangarap na makatapos ng aking pag-aaral. Salamat na lang sa iyo, Dindo. Pia, anak, mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa naghintay si Manny. Iimbitahan ka raw niya. Ganun ba, inay? Sige po. Kakausapin ko na siya para hindi mag-alala sa akin. Pia, anak, bakit? Ano bang nangyari sa'yo? May nararamdaman ka ba? Wala po ito, inay. May nakita lang ako na nanakit sa aking kalooban. Sino ang taong nanakit sa iyong loob, anak? Sabihin mo sa akin para pagsasabihan ko siya. Alam ko naman na wala kang masamang ginagawa sa iyong kapwa. Totoo yan, inay. Kaya lang, bakit hindi siya nagsabi sa akin na ikakasal na pala siya? Ang ibig mong sabihin ay si Sir Dindo? Nagpakasal na? Ay baka naman, anak, pinikot siya. Kaya hindi mo na nakita at hindi na nakapagpaliwanag sa iyo. Hindi po, inay. Dati niyang nobya yun. Kaya lang, inilihim nila sa akin ang ginawa nilang pagpapakasal para hindi ako masaktan.
Hindi man lang ako pinagsabihan para hindi na ako umasa. Parang niloko nila akong dalawa. Hayaan mo na sila, anak. Mahirap naman kung pilitin mo ang isang tao na walang pagmamahal sa'yo. Mas masakit kung sabihin ng diretsahan dahil matagal din kayong nagkasama at nagkarelasyon, hindi ba? Totoo yan, inay. Pero ngayon, siguro, di na rin ako masyadong masasaktan dahil unti-unti siyang lumayo sa akin. Kaya hindi na gaanong masakit kahit nakita ko na ikakasal na sila. Sige po, inay, ha. Kakausapin ko si Manny para hindi siya mainip. Pia, pwede ba kitang isama na dumalo sa kaarawan ng pinsan ko? Gusto ka rin nilang makilala eh. Ganun ba? O sige, pwede naman. Dahil wala naman akong gagawin ngayon eh. At gusto ko ring mamasyal sa ibang lugar. Tamang-tama. Dahil sa ibang bayan pa yung lugar ng aking pinsan. At ang gusto ko, ipakilala kita bilang nobya ko. Ano, payag ka ba? Siyempre naman. Diba sinabi ko na sa'yo, sa muling pagdalaw mo, sasagutin na kita? Ha? Tutubayin narinig ko sa'yo, Pia. Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi. Talagang tinatanggap ko na ang iyong pag-ibig. Dahil pinatunayan mo sa akin na tapat ang iyong pagmamahal. Kung ganon, gusto kong marinig sa'yo na mahal mo ako, Pia. Mahal na mahal din kita. Oo, Manny. Mahal na mahal din kita. Oh, Pia. At ikaw ang tinitibok ng aking puso ngayon. At ang gusto ko, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Baka mapikot ka pa ng iba. Mawawalan pa ako. Inunahan mo na akong magsabi sa inyo na talagang yan din ang sasabihin ko sana sa iyo na magpakasal na tayo. The promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn dreams falling apart. Oh, Pia, anak. Bakit masayang masaya na umuwi si Manny? May maganda bang balita na natanggap siya? Opo, inay. Dahil sinagot ko na siya at wala na ring problema kay Dindo. Dahil nagpakasal na silang dalawa ni Ma'am Lerma. Ay, ganun ba, anak? Alam mo, gusto ko ang ugali ni Manny. May respeto at mabait siya, anak. Matulungin pa. Hindi gaya ni Dindo. Wala pa siyang regalo sa amin ng itay mo eh. Siyempre, hindi naman kasi totoo na nobya niya ako. Kaya wala siyang pakialam sa inyo at hindi siya magpapasiklab sa inyo. Eh bakit si Manny nagpakilala sa amin na gusto niyang manligaw? Pero malambing siya sa amin. Kahit hindi pa siya sigurado na sasagutin mo siya. Di naman pare-pareho ang ugali ng isang tao, inay eh. May mabait, may mayabang, at hindi siya nakikisama sa inyo. Oo, anak. Kaya mas mabuti na kilatisin mong mabuti si Manny. Baka maitinatagong masama ring ugali yon. Wala po, inay. Kaya alam ninyo, pumayag na ako sa sinabi niyang magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon.
Alam mo, Dento, maswerte ako. Dahil ako pa rin ang iyong pinakasalan. At magkakaroon na tayo ng anak. Oo, Lerma. Dahil gumawa ka ng paraan para pakasalan na kita. Akalain mong nilasing mo ko para may mangyari sa... Siyempre naman. Kaya ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking sarili para masola na kita at hindi magtatagumpay ang piya na yon. At hindi ka na niya maaagaw sa akin dahil kasal na tayo. Oo, Lerma. Kaya huwag mo na siyang isipin dahil wala siyang magagawa sa ating relasyon. Paano ba yan? Hindi niya alam na nagpakasal na tayo. Di kaya siya manggugulo? Dahil alam ko naman na mahal ka niya. Hindi ko alam, Lerma. Pero hindi bale. Nag-text na ako sa kanya at ipinaywanag ko na ang lahat. At siguro, maiintindihan naman niya. Kaya huwag ka nang mag-alala dahil hindi na mag-iisip na gugulin niya tayo. Sana nga, para maayos at masaya ang estado natin bilang mag-asawa. At alam ko na makakatagpo pa siya ng magiging kapalaran niya. Oo naman, dahil may itsura naman siya. At tapos na rin siya sa kanyang pag-aaral. At kung mag-board exam siya, sigurado na papasa dahil magna cum laude siya. Talagang naging inspirado siya nang maging magnobyo kayo, no? Pero hindi niya alam na kunwari lang pala ang pagkikipagrelasyon mo sa kanya. Kaya pasensya na siya. Mas mabilis ako na kumilos eh. Abay, nakangiti ka, Dora. Ano bang meron? At masaya ka. Baka may nagbigay sa'yo ng pera. May bigyan mo naman ako. Hati mo ako dyan. Masaya lang ako. Dahil wala na tayong problema kay Pia. Kahit nagpakasal na si Dindo sa iba. Ala, abay, walang hiya. Abay, natiis niya si Pia. Alam naman niya na ang nangyari noon nasaktan siya dahil may nobya na. Pero alam mo ba, Nako. hindi na siya nasaktan pa. Ha? Dahil may iba na siyang minamahal ngayon. At talagang mahal niya at mahal din siya ng lalaking yun. Pwede mabuti. Kung naibaling na niya sa iba yung pagmamahal niya. Dahil hindi ko rin gusto yung ugali ng Dindo na yun eh. Mataas ang pride niya. Oo nga eh. Kahit maestro siya, dapat na alam niya ang makipagkapwa-tao. At sana may respeto siya kahit mahirap lang ang buhay ng isang tao. Naku, huwag na nating isipin ng taong yaw. Dahil baliwala na siya kay Pia. May iba na siyang mahal ngayon. At masaya na siya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Pia, tapos na ang usapan at naitagda na rin ng araw ng kasal natin. Wala nang problema. Ikaw ha, minamadali mo na ako. Alam mo, gusto pa ka sana magtrabaho para mapalitan ang ginastos ng aking mga magulang. Huwag kang mag-alala. Ako lang susuporta sa kanila. Kung yan ang problema mo, ako lang bahala sa kanila. Nakakaya naman sa'yo, no? Dapat tungkulin ko munang tumulong sa aking mga magulang. Pero ayaw mo akong magtrabaho. Di ikaw ang sagot sa mga pangangailangan nila. Basta sinabi ko gagawin ko yan, Pia. Dahil mahal na mahal kita. O tayo kung malulungkot ka. At ang gusto mo, lagi tayong magkasamang dalawa. Oo naman. Basta matapos lang ang kasal natin magkakapiling na tayo habang buhay. Pero sana
may hihilingin ako sa iyo, Manny. Sige. Ano yun, Pia? Sabihin mo. Kapag kaya ko, bakit hindi? Talaga? Hindi mo ako hihiyain sa gusto kong mangyari? Mahal na mahal ko kasi ang aking mga magulang Kaya, pwede bang hindi natin sila iiwan? Sige. Yan lang naman pala. Walang problema dyan. Basta masaya ka. Masaya na rin ako. Salamat, Manny. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo dahil nakita ko ang tapat na pagmamahal mo sa akin. Pati ang mga magulang ko, mahal mo rin sila. Maraming salamat sa'yo. Wala nga naman, Pia. Basta ikaliligaya mo, hindi ka mapapaya sa akin. Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Emong, bongga ang kasal ni Pia at Manny. Ang daming bilib sa manugang natin. Ay, sinabi mo pa, Dora. May maraming naingkit kay Pia. Abay, nakatagpo siya raw ng may kaya sa buhay at mabait na. Abay, mapagmahal pa. Oo nga, Emong Kaya maswerte si Pia. Nasaktan nga, pero may kapalit naman ang ligaya sa buhay niya. Oo. At sa pagtsatsaga niya, na nakapagtapos din siya sa kanyang pag-aaral. Nakakala niya hindi siya mahal. Yung pala, kunwari lang yung ipinakitang pagmamahal sa anak natin. Kaya yun, nasaktan siya nung una. Ay, kaya nga Talagang niloko niya si Pia. Pero salamat din sa kanya dahil nakatulong siya kay Pia kahit papano. Sabagay, tama na rin yan. Kaya lang, hindi ko gusto yung ginawa ng lalaking yun sa ating anak. Pero kasalanan na niya, ginawa niya. Pagtalikod at panluloko sa ating anak. Kaya bahala na siya. Dahil alam lang Diyos kung sino ang may kasalanan. At sana pagsisihan niya yung ginawa niya sa ating anak. Ay, nako. Pabayaan na lang natin. At hindi na rin siya kailangan ni Pia. Tahimik na rin ang buhay ng ating anak. At nakita ko na matatag na rin ang kanyang landas na tinatahak. Tama ka, Dora. Hindi na rin tayo problema sa kanya Dahil kaya na niyang tanggapin ang darating na problema sa kanya kung sakali. Kaya panatag na rin ang loob ko ngayon sa ating anak. Kontento na ako sa buhay ko ngayon dahil ikaw ang nagbigay ng masaganang buhay namin ng aking pamilya at tinupad mo ang iyong pangako sa akin. Kaya ikaw ang nagpuno ng mga kulang ko sa buhay. Ganun din ako, Pia. Akala ko kasi mabibigo lang ako sa hangarin ko. Kaya tama yung kasabihan nila. Kung may tiyaga ka, may nilaga. Tama ka dyan. Dahil sa pagtsatsaga mo sa akin, nakamit mo ang pangarap mo na maging magkasama tayo habang may buhay. Oh, at pangako ko sa iyo, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay.
Tandaan mo yan. Hindi kita iiwan. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Baka sabi mo lang yan ha, dahil hindi pa tayo nagtatagal na nagsasama bilang mag-asawa. Alam mo, hindi ko lang magsasalita kung hindi ko naman papatunayan sa'yo na sana hindi ka rin magbago sa akin. Na sana totoo yung pagmamahal mo sa akin at handa akong ibigay pati buhay ko sa'yo. Oo, Manny. Asahan mo, wala na akong ibang mamahalin. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang buo kong pagmamahal dahil hindi mo ako pinabayaan na nung ako'y nag-iisa, nandyan ka palagi sa aking tabi. Na kailangan ko ang dadamay sa akin, nandyan ka. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Salamat sa iyo, Manny, dahil napakabuti mo. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Napakasakit ang ginawa ni Dindo sa akin. Kunwari lang ang kanyang pagmamahal na inaalay sa akin para hindi ako titigil sa aking pag-aaral. At bago ako matapos, ay may nanligaw sa akin. Nabaling ko sa kanya ang aking pagmamahal. Kaya nang sinagot ko kaagad, nagpakasal kami. At ngayon, maligaya na ang aking buhay. At maayos ang relasyon naming mag-asawa. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Iya. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Pia. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming bagong isa sa dula dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.